Okay? So ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan, isa pang issue kay VP Sara Duterte, mga kababayan, na pinalagan po ng ating kongresista at ito pong si spokesperson po ng House of Representative na itong si Princess Abante. Mga kababayan, dahil nagpahayag na naman po itong si Sara Duterte ng walang kakwenta-kwentang mga statement Hala ka. na dapat talaga na pagpapatulan, mga ka-GP Natics. Kasi may pahayag po ito kamakailan na yung war on drugs victims o mga biktima po ng war on drugs or EJK, mga kababayan, ay mga chismis lamang daw po. Kaya itong si Jay Kun at itong si Princess Abante ay pumalag sa kanya. Ito po. Mm. Sabi ni Binaticos ni Zambales First District Representative Jay Kunkun ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte na naging kakuntsaba umano ng International Criminal Court si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mayroong tao dyan sa loob ng ICC detention, nakakulong na ang pinagbasihan ay Marites. Tayong dating pangulo na nakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Saad ni VP Sara sa Pre-Duterte Now rally sa The Hague, Netherlands nitong Sabado, Hulyo 19. Binuweltahan naman ito ni Kungkun at giniit na hindi chismis ang mga nangyari noong war on drugs campaign ni Digong. You call this gossip, we call it justice. Kung talagang walang kasalanan, harapin hindi yung puro drama at siraan ang ginagawa. Samantala, kasalukuyang naharap sa kasong crimes against humanity si Digong sa ICC kung saan nakatakdang ganapin ang confirmation of charges. Mga kababayan, ayon dito kay Sara Duterte, nakakulong daw si Digong dahil daw sa mga usaping marites lang. Yung mga tao daw or witness, mga kababayan, ay galing lang daw sa mga marites. Hala ka. Grabe, grabe. Mga ka-GP Natics, halos lahat ng balita noon, 'di ba? Samut-sari, kaliwat kanan, balita, patayan. Chismis lang daw 'yon. Mga kababayan, may chismis bang, 'di ba? May chismis ba naiisipin mo, sabi ni Digong Duterte, o sabi ng mga pulis ni Digong Duterte, ito ay namatay dahil daw po saan, mga kababayan, sa COVID, 'di ba? Pero nung nag-test itong sila Doktora Raquel Fortun, nagtataka sila. Akala ko ba ito ay namatay dahil sa COVID? Bakit may bala sa ulo? Hala ka. 'Di ba, mga kababayan? O, chismis lang ba yung nangyari kay Kian De Los Santos? Chismis lang ba yung doon sa mga bata, yung Arnaiz ang apelyido, na gusto lang mag-aral? Mga ka-GP Natics, tingin ko, 'di ba sabi nila abogada naman si Sara Duterte, abogado itong si Digong. Si Digong mismo na principal po diyan sa nangyaring extrajudicial killings nung war on drugs niya, siya mismo ang umaamin. Paano natin ibabalanse ngayon yun, Sara Duterte? Sabi mo chismis, yung tatay mo umaamin. Ibig mong sabihin yung tatay mo sinungaling? Hala ka. 'Di ba, mga kababayan? Ang logic kasi, umamin na yung tatay mo eh. Umamin na yung tatay mo, proud na proud pa nga siya sa kanya mga pinagpapatay, 'di ba, mga kababayan? At saka hindi lang po sa war on drugs yung cover, mga kababayan ha. Hindi lang po mismo nung 2016 up to 2019 na kumalas tayo sa ICC. Marami pang iba, 'di ba? Mula po nung naging mayor pa si Digong, mga kababayan, na tayo po ay nasa ICC pa nun, yung period ay napakahaba. So lahat ba 'yon chismis? Na yung tatay mo, ang yabang-yabang, mga kababayan, na kung ano-ano mga pinagkukuwento na kesyo sa Domoy, 'di ba? Sunday bombing, nirat-rat niya lahat yung mga tao doon, pinagpapatay niya. Oh,
yung, kinukuwento niya doon sa helicopter, hinuhulog niya, oh, napakarami ng mga pronouncement, napakarami ng mga statement ng tatay mo tapos sasabihin mo tsismis lang. Oh, kaya itong si Princess Abante mga kababayan, sabi rin niya, yung statement ni BP, ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon doon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo. Hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at testimonies ng witnesses. Correct. Mga kababayan, kasi hindi naman siguro bopols ang International Criminal Court na maniniwala lang ng basta-basta na wala pong basis, na wala pong mga dokumento at walang mga testamento. 'Di ba? Unang-una may testament yung mga biktima. Oh, ito ay nagko-corroborate mga kababayan, nagko-collaborate doon sa mga sinasabi ni Digong Duterte. So, hindi mo paniniwalaan 'yon? Sara, ang babaw naman ng logic mo na sasabihin mo, tsismis lang ang lahat. Samantalang ang tatay mo, hindi niya dinideny yung kanyang mga pinagkagawa. Oh, mga ka-GP Natics, masasabi ko talaga ng isang tao, 'di ba? Talagang gumagawa lang ng sariling kwento eh. Mapag-usapan lang. Ginugulo ni Sara ang lahat. Mapaniwala lang yung mga tao, mga tanga na sabihin hindi totoo yung extrajudicial killings. Na nakipagsabuatan lang si Pangulong Bongbong Marcos at ang ICC para makulong si Digong Duterte. Hala ka. Unang-una, Sara, hindi yan chismis. Bakit kanyo? Si Trillanes, si Alejano, kung di ako nagkakamali, sila yung unang nagsampa ng kaso laban dito kay Digong Duterte. Tapos yung mga biktima ng extrajudicial killings, hindi pa noon presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mo sasabihin na nagsabuatan si Pangulong Bongbong Marcos at ang ICC? Hala ka. 'Di ba? Ano bang rason, Sara Duterte, para sabihin mo na hindi totoo yung mga yung victim sa war on drugs? Unang-una, mga kababayan, si Sara walang kabasis-basis, wala talagang alam, gumagawa lang ng kwento. Bakit ba kumalas si Duterte sa International Criminal Court, mga kababayan? Ang katotohanan na hindi natin pwedeng baguhin. Iniisip nila, kaya sila kumalas sa International Criminal Court para hindi sila maging accountable sa patayan. So doon pa lang, mga kababayan, mga ka-Jeepinatics, masasabi na natin, hindi po chismis. Kasi sila mismo umiiwas eh. Sila mismo gumagawa ng paraan para hindi po sila mahabol. Tama? Kung chismis yan, dapat pinabayaan nila ang International Criminal Court na manatili tayo na member ng Rome Statute. Pero the mere fact na sila po ay umalis, gusto nilang tumakas na maging accountable sa mga patayan na nangyari during their time or his time, aba, yun po mga kababayan ay maliwanag na pag-amin. Kaya lang, yung ginawa nilang desisyon, hindi po sila nakinabang. Hinakalimutan nila na may Interpol pa. 'Di ba? Akala nila nung tayo po ay kumalas sa International Criminal Court, hindi na po tayo, wala na po tayong tawag dito, wala na po tayong responsibilidad para makipagtulungan sa kanila. Kasi sabi nila, may grace period. Naku po, Hala ka. ah, maling-mali sila doon. Hindi po nila na-anticipate yung maaaring mangyari, lalong-lalo na nandyan po yung Interpolice o Interpol, mga kababayan. O Sara, sana na-gets mo yung sinasabi namin ha. Para sabihin mong base lang sa Marites, bakit ang tatay mo umamin? Bakit, mga kababayan, umalis siya sa International Criminal Court? Oh, doon pa lang masasabi mo kung talagang abogado ka, Hala kung ka. talagang nag-iisip ka o talagang may utak ka, 'di ba? Oh,
Sabi ni Ma'am Leticia, ang alam ni Digonyo, kung kumalas na sa ICC, eh ayos na. Mga kaso niya, luckily Interpol is there. Hala That ka. is correct, mga kababayan. Hindi nila na-anticipate yung nakalimutan nila si Interpol na pwedeng gamitin yun. 'Di ba? Oh. James Brazos, shoutout. Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Buti na lang itong mga taong 'to talagang kumbaga sila Jay Kun, yung mga nasa Congress, masasabi natin mga nag-iisip 'yan. Hindi kagaya ng mga nasa Senado. Todo tanggol kay Sara mga kababayan, yun pala may mga vested interest sa mga loko. Hala ka. Oh. Okay. Eto naman mga pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Na nandun na naman pala